Good day, tinawagan tayo kasi may problema yung cargo compressor natin, hindi makatakbo kasi nag-high level yung cargo receiver. May problema tayo sa cargo receiver kasi yung expansion valve po fully open siya. Hindi daw nagre-react, hindi naman talaga nagre-react kasi 100% siya. Tingnan natin kung ang expansion valve or ang level ng cargo receiver. Tingnan din natin ang set point. Yun ang actual niya, yung 42 na yan yung level ng cargo receiver. Tapos nag-high siya kasi yung set point nandyan 21. Tapos ang high 39, tapos alarm high 35. Okay? Nag-trigger talaga. Ang output niya, Y output, yan yung 100%. Yan yung opening ng expansion valve. Ino-open niya kasi 21% ang set point. Kailangan niyang i-totally open para bababa yung 42%. Ang 42% yan yung level ng cargo receiver natin. Ino-open talaga niya para ma-drain niya ulit para ma-maintain niya yung 21%. Okay? Ito yung gawin natin. Isa-simulate natin para malaman natin kung ang problema expansion valve or ang actuator. Tapos, ito yung display na nakakabit sa level transmitter natin. Yan yung 42.5. Tapos, mm 1296 mm. Yung 800 na yan, equivalent yan sa yung high. High, yung 39 ba yan? Yan, 900. Means nag-trigger na talaga. Kasi dapat i-maintain niya sa receiver 21% lang. Okay? Tapos, ito yung pinakamadaling solusyon. Gamit tayo ng ating simulator kaagad. Kasi walang level dun sa receiver natin, kundi digital lang. Wala siyang katulad sa iba na may actual na level. Ito, gamit ng simulator, feed tayo ng 20 milliamps. Tapos, ang connection nito, tagkalin lang yung dalawang terminal, 1 at 2. Yan. Tapos ikabit yung simulator natin. Tapos yung apat na may naka-logo na display, para sa display din yan. Hayaan mo na yan. Ito lang talaga, dalawang wire. Tapos, pag feed mo ng 20 milliamps, dapat ito expansion valve mo, 100% din siya. Okay? Yan. 100% opening. Tapos doon sa HMI, dapat 100% din ang actual tsaka ang output. Ang output, yan yung actuator. Ang actual, yan yung level transmitter ng cargo receiver. Tapos, sa minimum naman tayo, 4 milliamps. Feed tayo ng 4 milliamps. Same pa rin, dapat check din natin yung actuator natin. Ito yung actuator natin or expansion valve. Dapat nakasagad 0 din siya. Para malaman natin kung gumagana ba talaga itong expansion valve. Ibig sabihin, gumagana siya kasi sa maximum or minimum gumana siya Tapos pagtingin natin dito sa HMI, yan, 0 ang output. Ang output, yan yung expansion valve. Ang actual, yan yung level ng receiver. So, equivalent sa 4 milliamps, 0. Ito yung spare natin. Merong spare. Ito yun. Yan. Ito yung level transmitter and sensing valve ng level. Okay? Luma na yung isa. Yung new model ang nasa top side. Papalit lang natin yan. Kasi nalaman natin na may problema talaga yung level sensor natin. Dahil na-detect natin using simulator. Na-prove natin. Okay. Naka-auto siya ngayon. Nakatakbo na to 20 minutes. Pero ang actual level niya ngayon, iba na naman. Negative 1%.
Ibig sabihin, wala siyang laman. Pero actual niyan, merong laman kasi nag-yellow na yun sa ilalim. Yan, pag auto natin, yan, dapat nag-0 siya. Kasi nadidetect niya na 0 din ang level nitong receiver. I-close niya yung expansion valve mo para mag-fill in ang receiver. Yan. Pero ang actual niyan, napupunuan na. Bigla ka agad ito mag-high. Ngayon, i-manual lang natin. Para makapatakbo tayo, manu-manuhin natin. Pindot ng manual and then set ng desired output para sa expansion valve. Example, 43 ang opening ng expansion valve. Okay? Basta tuloy-tuloy lang. Kasi yung actual natin, yan yung level ng transmitter natin. Minsan hindi siya mag-alarma hindi siya magde-detect. Doon pa siya magde-detect sa 42%. Pag aabot siya ng 42%, doon pa lang siya magde-detect. Pero sa 0 to 40, wala. Yan yung papalitan natin pag matapos ng loading. Okay? Thank you very much. If you learned from this video, please like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell for more updates. Also follow us on Facebook Barco TV. Thanks for watching.